Bugs Production. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga pala si Tony Moralde. Ako po'y 16 na taong gulang na at nag-aaral po ako sa paaralan ng Kawit National High School. Ako po'y nasa grade 9 na ngayon at nagsusumikap na matapos ang pag-aaral sa high school. Ang buhay na aking naranasan ngayon ay hindi madali dahil masasabi ko talagang puno ng pagsubok at paghihirap ang buhay ng isang tao. Wala na po akong mga magulang dahil sa pumanaw na po ang aking nanay sa sakit ni cancer. At ang tatay ko naman po ay hindi ko lang po nakilala simula sa aking pagkabata. Ang tanging meron ako ngayon ay ang aking mapagmahal at gwapong-gwapo na lolo na si Lolo Edwin. Siya na ang tumayo kong magulang simula nung mawala ang aking ina. Magandang hapon po, Lo. Mano po, Lo? Magandang hapon din na po. Dumating ka na pala galing sa paaralan. Kumusta ang pag-aaral? Mabuti naman po, Lo. Pero, Lo, may bago naman po kaming guro. Tapos napakabait niya po, Lo. Napakagaling pang magturo. Sigurado po akong may marami po kaming matutunan sa kanya. Ganun ba? Sige, Apo, magsain mo na ako, ha? Ang sakit talaga ng bewang ko. Lo, wag muna po kayong tumayo. Ako lang muna ang magsasaing, tapos magpahinga lang po muna po kayo dyan, ha? Magsasaing lang po ako sandali, Lo. Salamat, Apo. Napakabait talaga ng apo ko. Sigurado ako, masaya ang kanyang nanay ngayon kung saan man siya. Dahil napalaki niya ng isang magalang, masunurin, at napakabait na anak. Napakaganda talaga ng umaga ngayon. Sabado na naman. Ang bilis talaga ng daloy ng panahon. Sana darating yung araw na makakagraduate na ako ng kolehiyo para matulungan ko na si Lolo. Hahay, buhay talaga. Makapamalengke na nga. Lo, mamamalengke mo na ako sandali, ha? Sige, Apo. Mag-ingat ka, ha? Sige, Lo. Salamat. Sige. Gulay! Ang dami namang tao sa palengke. Ano kayang meron ngayon? Yung sitaw, napakasariwa. Manong, magkano po itong sitaw nyo? Yung sitaw, 30 pesos lang yan, bata. 1 kilo lang po, Manong.
Oh, Junjun, bakit ka umingal? Parang inaabol ka ng leon ah. Ang lolo mo, Ha? Anong nangyari kay Lolo? inatake sa puso. Ano? Ha? Punta natin sa bahay, halika. Hoy bata, yung sukli mo! Dinala namin sa ospital si Lolo dahil sa pagkakaatake niya sa puso. Matagal na pala niyang dinadala ang kanyang sakit simula nung nabubuhay pa si Mama. Ngunit hindi man lang niya ipinagsabi sa amin ang kanyang nararamdaman. Tony, gumising ka na. Nandyan na ang doktor. Ha? Ikaw ba ang apo ng pasyente? Ako nga po, Dok. Kumusta na po si Lolo? Ikinalangkod ko, ngunit kinakailangan operahan ang lolo mo sa lalong madaling panahon. Dahil malubhan ang kanyang karamdaman at nangangailangan tayo ng malaking halaga para dito. Ha? Pero Dok, wala po kaming pera. Tanging ang lolo ko na lang po ang meron ako ngayon. Wala na po kasi akong mga magulang. Wala na akong magagawa dyan, bata. Pero Dok, Maiwan ko muna kayo sandali. pero Dok, makakaya rin natin yan, Tony. Nakakaawa naman si Lolo. Lo, patawad Lo ha. Wala akong magawa para matulungan kayo, Lo. Sana'y magpagaling na kayo para makasama na kita ulit. Ipagdarasal ko lang po sa Diyos na sana'y gumaling ka na, Lo. Lo? Lo? Lo, gumising po kayo. Lo, huwag po naman niyo akong iwan, Lo. Lo! Lo! Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At ikaw ay kaagad sumusuko. Kunting hirap at kunting pagsubok lamang. Bakit ganyan? Nasaan ang iyong tapang? Naduduwag, nawawalan ng pag-asa. At iniisip na natutulog pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikapin mo, pilitin mo, tibayan ang iyong puso. Tanging ikaw ang huhubog sa iyong bukas. Huwag mo sana akalain natutulog pa ang Diyos. Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. At pumanaw nga si Lolo sa kanyang sakit na cancer. Napakasakit tanggapin na wala na rin ang isa sa napakabuti at napakamapagmahal na tao sa aking buhay. Wala na akong iba pang mapuntahan ngayon. Tumigil na ako sa aking pag-aaral. Naghahanap at namamasukan na lang ako sa iba't ibang trabaho. Nagsilbing kargador sa palengke, pumapasok sa iba't ibang racket para lang makakita ng pera para mabuhay sa isang makulong mundo. Oh, sige, inom pa. Oh, sa'yo naman, pare. Oh, pare, ano bang gusto mong gawin ngayon? Wala ka bang balak na magtrabaho? O
o ipagpatuloy man lang ang iyong pag-aaral? Oo nga pare, ano bang balak mong gawin ngayon? Kaya talaga pare, ay hindi na kailangan pare. Siguro pupuntahan ko muna yung tiyo ko sa Maynila at doon na lang siguro ako mamumuhay. Ganon ba pare? Tama na yan, inuman na lang tayo. Cheers! Cheers! Oo naman. Unti-unting nagbago ang aking mabuting mundo patungo sa mga gawain hindi ko sana nais gawin. Lumipas ang 4 na taon at hindi ko na muli pang nakita ang aking kaibigan na si Junjun. Hahay, sa wakas, nakarating na rin ako. Wow, ito na pala yung Maynila. Ang dami namang tao rito. Totoo nga ang sabi ng mga kumpare ko na napakalaki daw ng Maynila. Hahay, saan ko kaya makikita si Tiyo rito? Hinanap ko si Tiyo sa Maynila hanggat nakalagap ako ng impormasyon na nasa Quiapo daw siya. Agad akong tumungo sa Quiapo para puntahan si Tiyo. Nakarating na ako. Dito na kaya yung bahay ni Tiyo? Kakatukin ko na lang kaya. Tao po! Tao po, nandito po ba si Mang Kanor? Oo, dito nga. Anong pa kayo bata? Hinahanap ko po si Mang Kanor. Sino ho sila? Ako po si Tony Moralde. Tony. Ang laki mo na. Halika, Tony. Tuloy ka. Pasensya ka na. Medyo makalat ang bahay ko. Teka lang. Linisin ko na muna sandali. Tony, umupo ka. Kumusta na ang ulo mo sa probinsya, Tony? Tiyo, huwag po kayong mabibigla ha. Matagal na po kasi lumisan si Lolo. Dahil sa sakit niya sa puso. Ha? Hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa lulo mo. Nakapakalaki kasi ng kasalanan ko sa kanya. Sayang talaga, Tony. Ganun po ba, Tiyo? Tiyo, ano po ba ang nagawa niyong kasalanan sa kanya? Wag na lang natin yan pag-usapan. Kumain ka na lang dyan. Pagkatapos, magbihis ka dahil may utos ako sa'yo. May pupuntahan lang ako sandali. Ikaw lang muna ang bahala dyan. Sige, Tiyo. Ingat po kayo. Hindi ko alam kung anong hanapbuhay mayroon ang aking tiyo. Sa tingin ko hindi ito legal para sa batas. Ngunit wala na akong iba pang magagawa para tumanggi sa lahat ng kanyang utos. Bilang isang kabayaran sa pagtanggap niya sa akin, ay dapat kong sundin ang lahat ng kanyang pinapagawa. Magandang gabi po, Tiyo. Magandang gabi din. Saan ka galing? May pinuntahan lang po ako sandali. Teka lang bata, may utos ako sa'yo. Ito bata. Nakita mo yung tao na sa sasakyan? Opo, Tiyo. Ibigay mo ito sa kanya. Dapat wala makakita sa'yo ha. Ha? Ano po ito, Tiyo? Sige na, huwag ka na magtanong-tanong. Sige po, Tiyo. Nakakatakot naman ang trabahong to. Sa bilis ng pagdaloy ng panahon, nakasanayan at nalulung na rin ako sa ganitong uri ng ipinagbabawal na gamot hanggat sa dumating ang isang araw. Naku, may mga pulis sa labas. Pupuntahan ko lang si Tiyo. Tiyo! Ano to ni? Ano problema? Tiyo, may mga pulis sa labas. Ha? Sige, linisin na natin kalat. Sige, amo. Tutulungan ko na kayo, Tiyo. Tony, wag na lang. Iligtas mo na yung sarili mo. Pero Tiyo, paano kayo? Bahala na sa akin. Tony, dyan ka dumaan sa bintana. Iligtas mo yung sarili mo. Tony, pasensya ka na. Damay ka pa rito. Pero Tiyo! Sige, Tony, iligi na. Tiyo! Sige, umalis ka na, Tony. Sumuko na kayo. Napapalibutan na namin kayo. Sir, may tumatakbo! Ayan! Hoy, tigil! Hoy, tigil! Nabing... Bawat yugto ng sandaling halos di ko alam. Naglalakbay ang diwa
sa ligayang nakamtan. Gamot na bawal ay ayaw ko nang tigilan. Hinahanap-hanap ko at inasam. Ukay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalangham. Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa, kinabukasan ko ay nawala. Pangarap ko'y di maabot dahil sa bawal na gamot. Nabis ko lang pinagsisihan ang aking kamalian. Ukay sarap ng buhay kung siya'y aking nalalangham. Akala ko ang mundo ay wala nang katapusan. At nang ako ay magising sa kasalanang nagawa,